Hello po mga kabayan, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Dito pa rin po tayo, pag-usapan po rin natin na walang kamatayang issue ng Senado at ng Kongreso. Ngayon po ang nagsasalita naman sa media para linisin ang Kongreso dahil sa issue ng AKAP, yung ayuda para sa Kapos ang Kita program. Ito po si Erwin Tulfo po ngayon ang naglilinis at inaangat po ang programang AKAP. Ako po nalulungkot dito kay Congressman Erwin Tulfo. Nung siya po ay broadcaster, talagang lahat po nakikita niya ang kapalpakan, ang korupsyon sa mga politiko sa gobyerno. Pero ngayon po, wala na po siya nakikitang korupsyon sa ating yung gobyerno. Lahat po tama at maayos po ang pagpapatupad, lalo po sa kaperahan ng Kongreso dahil siya isang congressman. Dati po, nung broadcaster siya, lahat po tinitira niya. Nakikita niya na ito, korupsyon, ito mali. Ngayon, lahat, nung maging congressman siya, naging bulag-bulag na yata siya. Bulag-bulaga na lang po yata. Painggan po natin, saka po tayo magkomento mga katambay. Um, we are here, or I'm here, to explain about the AKAP program. Natanong po kasi yata sa Senado, parang tila hindi ko nila alam what is AKAP. To tell you straight up, ako po nag-coin yung idea na yon since I was with DSWD before. Kasi napansin natin when I was the secretary of DSWD, lahat po ng ayuda ng DSWD ay nakatulong po sa mga indigent, sa mga poorest of the poor, such as 4Ps, yung po AICS, Assistance for Individual in Crisis, maging yung medical assistance po ng Department of Health, indigent pa rin ho, pati yung tupad, indigent pa rin. Ang nakakalimutan po ng gobyerno na meron po tayong klase o grupo ng mga tao na in between. Hindi po sila indigent, hindi rin po sila mayaman. Ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno, yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard, ito po yung mga 23,000 or less or 25,000 or less na mga sinisweldo. Wala pong natatanggap na ayuda. Kung nyo po matatandaan, nung nagkaroon po ng pandemic, inuna po yung mga indigent, inuna po yung solo parent, mga senior citizen, pero hindi po nahagip yung mga tao na ito na sinasabing middle class. Pero below middle class po sila eh. Kasi pag middle class, kagaya na po natin yan, di ba? May mga magaganda sweldo. Sila po ay nasa 25 o 23,000 below. Yung po yung target ng AKAP. Panahon ko po sa DSWD dito na pinipitch ko po sa executive department. Kaya nga, nung pumunta ako dito, na-pitch ko po ito kay Speaker Romualdez. Sabi ko, sir, kung especially last year, nung budget deliberation, since sinasabi nga po announcement, 500 billion ang sa budget natin mapupunta sa ayuda. Pero nakita po na puro nakasentro po sa indigent. Wala po siya, hindi po siya nakasentro. Ayan po, napakahaba po itong interview po kay Congressman Erwin Tulfo. Doon din naman po pumupunta yung kanyang paliwanag sa AKAP, yung ayuda para sa Kapos, ang Kita program. Kaya lang po, nakakalungkot lang po dahil yung sinasabi ko nga sa mga vlog ko na wala pa tayong, wag naman sana, na yung pinakamalaki na sana wag naman dumating sa ating bansa na sakuna o pinakamabigat. Alam naman natin ang paghawak ng pera ng Congress at ng Senado at ng pamahalaan natin ngayon ay masyadong magastos. Kulang na kulang po ang pera natin. Di po ba, mga tambay? Dahil nangungutang pa nga tayo. Dahil sa kakulangan natin, gagawa sila ng budget. Di ba? Every year, kulang na kulang. Pero ito po sinasabi ni Congressman Erwin Tulfo, kung totoo po ito, malinis ang kanyang hangarin at ng Kongreso, sa tingin niyo po ba ay napapanahon na yung mismo kumikita, nasa below middle class na sinasabi niya kumikita ng 18 to 25,000 pesos. May kita po yun eh. May kita po, di po ba? May pumapasok na income sa kanila, di po ba?
Bakit po natin hindi po ako against sa mga ayuda, mga katambay. Kaya lang ang puntos ko po ron, hindi po kasi yun yung solusyon na pangkalahatang solusyon po na ine-expect po natin sa kanila bilang sila po matatalinong tao, mga mambabatas, di po ba? Hindi po ba nila nakikita ang problema ng ating bansa na pangkalahatan, lalo sa nagtataas ang bilihin? Hindi po ba dapat komento ni Kamanong, yung yun ang solusyonan muna, di po ba? Yung nagtataas ang bilihin. Dahil kung ang masosolusyonan po nila ang pagtaas ng bilihin, di po ba? Pati yung mga nasa middle class, di po ba? Yung kita nila na 18 o 15,000 to 25,000 sasapat dahil po bababa ang bilihin, di po ba? At yung sinasabing ayuda ni Congressman Tulfo, di po ba? 5,000. Tapos, alam naman natin ang ayuda pag hinawakan na, lalo kung ahensya na ang gagalaw at gagamitin nila ang LGUs. May korupsyon, di umano, di po ba? Nagkakaroon ng korupsyon. Yung 5,000 po, di umano. Maraming nagsasabi na mga kababayan natin, yung 5,000, pag nagamit ng LGUs hanggang sa kapitan, 1,000 na lang ang natatanggap. Di po ba? Ng isang makaka-avail niyan. Di po ba, mga katambay? May korupsyon pa rin. Di po ba? Saka, parang wrong timing ang ginagawa ng Kongreso, di po ba? Dahil una-una sinusulong nilang pilit yung Chacha, yung People Initiative na yan, di po ba? Dahil alam naman natin, mga katambay, hindi naman tayo bobo, tanga, na kailangan nila tayo dyan para mabalangkas nila yung ating pirma. Di po ba? Dahil yan, di ba, hindi pa pumuputok yan ng ganyang kalaki na issue last year. Inuumpisahan na nila magpapirma niyan, di po ba, mga katambay? Ang Congress, di ba, mga probinsya, pinupuntahan na nila. Gumamit na sila, di po ba? Itong akap na ito, di po ba? Na itong akap na ito, hindi rehistrado ito. Di ba? Parang hindi pa rehistrado. Kung ito yon na sinasabi ni Senator Amy Marcos na hindi rehistrado. Kung ito yon, itong akap na ito. Pero kung yung isa naman, itama nyo ako mga katambay. Itama nyo ako kung mali ako. Dahil merong isang issue si Senator Amy Marcos na hindi nakaano sa SEC, na yung sa Security Exchange Commission, di po ba? Baka nga ito po yon, itong akap na ito. Ang komento ko dyan, Mr. Erwin Tulfo, yan din po ba ang solusyon nyo sa nagtataasan? At ipinagtatanggol nyo po ang PI, Chacha? Malinis ang hangarin ng speaker? Kayo po, mga congressman? Ganun po ba? Ganun nyo po ba kami pabibilugin ng aming mga ulo? Na bilyon-bilyon ang lalabas? Saka ang imbestiga rito ng Senado, lalo ni Senator Amy Marcos, di po ba? Wala pa yung programa, yung budget nasa DSWD na po, Mr. Congressman. Yun po ang sinasabi ni Senator Amy Marcos po. Kagalang-galang na Erwin Tulfo, Congressman. Nag-release na, meron ng pondo, pero wala pa yung programa. Di po ba? Bawal na bawal po sa batas yun. Di po ba? Pero ngayon, sinasabi nyo, baliktad na. Di ba? May programa na. Parang ganon. At tinatakam nyo na, yung nasa middle class, tinatakam nyo na mabibigyan kami ng 5,000. Di ba? Solusyon. Di ba? 26.7 o 20 point, balik kulang 27 billion, di ba? Grabe. Nakakalungkot lang, mga ganitong congressman. Kanya-kanya ng angat at kanya-kanya ng sangga at pinagtatanggol na nila ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga department, ang Congress, pilit na pinagtatanggol. Mali itong Senado, ganon din ang Senado, mali ang Congress. Yan po ang ginagawa sa atin ngayon ng ating mga mababatas. Tinatrabaho tayo araw-araw na ganito. Di ba? Yan ang binibigay na solusyon sa lahat ng problema natin, lalo may hirap na nagtataasan ng bilihin. Ganito po sila, waldas. Di ba? Kasama korupsyon.
Di ba? Kaya mga kababayan, ito po si Congressman Erwin Tulfo. Napakataas din po yata sa survey nito sa pagiging senador next year. Eh, nakikita nyo po ang galawan. Galawan, di po ba? Naging sa tingin ni Kamanong, hindi na siya mahirap ngayon. Si Mr. Erwin Tulfo. Hindi katulad nung broadcaster siya, katulad nung kapatid na si Senator Rapi Tulfo, di ba? Na talagang makamahirap, di ba? Pero ngayon, nung naging politiko na po, sa tingin ni Kamanong, parang nagkakaroon na ng mantsa ang kanilang mga, you know, ang kanilang mga pagkatao dahil hindi kaya nadidikit sa mga oligarko, sa mga dilawan, di ba? Tanong lang ni Kamanong. Kaya kayo po, mga katambay, ano po sa tingin nyo? Ano po ang pananaw nyo? Pananaw ko po ito ni Kamanong. Kayo po, ano po ang pananaw nyo? Kay Congressman Erwin Tulfo, mga kabayan. Yan po. Muli po, si Kamanong po, nag-iiwan po ng nakakalungkot ulit. Tiis-tiis. Waldas na naman. Korupsyon. Bawal na bawal sa bagong Pilipinas. Di ba? Mahalin natin ating bayan. Mahalin natin ating bansa. Tiis-tiis lang. May pag-asa pa tayo. Babangon tayo muli. Paalam. Bye-bye.